Alam nyo, natutuwa din ako dahil madaming nagme-message sa atin, madaming nagko-comment na nakakatulong yung mga videos natin, no? Yung mga ginagawa nating mga vlog about sa pagka-grab, about sa renewal, about sa mga bagay-bagay about sa Grab, and also yung bang nagiging inspiration tayo sa iba. Meron isa nag-message sa akin na mula doon na nag-start siya bago siya mag-start mag-Grab, napanood doon niya muna ako, na-inspire siya. Ngayon meron na siyang 2 unit, no? Nakakatuwa dahil kahit papaano, alam nyo guys, yung bang kahit na hindi naman tayo kumikita ng kalakihan dito sa paggawa ng video is nakaka-inspire tayo sa nakaka-inspire tayo sa ibang tao, 'di ba? So yun lang yung magkaroon lang ng isang tao lang ba na magkaroon ng ganun. Yung tama yung sinasabi ni Kuis, 'di ba? Kaya sorry dahil hindi ako ganong nakakagawa ng mga video nito mga nakaraan, mga vlog natin, no? Dahil may mga pinagkakaabalahan tayong ibang bagay. But asahan nyo na kahit paano naman makakagawa pa rin tayo ng mga videos, no? And also, huwag nyo kalimutan na i-share sa iba. Pero one thing na gusto ko i-share sa inyo, no? Kaya ako ginawa tong video na to. Isang bagay na nag-push sa akin. Kaya kahit paano nakaluwag-luwag tayo ng konti sa buhay is nakita ko kasi yung sarili ko. Saan mo nakita ko is nakita ko yung sarili ko na wala akong kwenta. Wala akong kwentang asawa. Nasabi mo na ba yun sa sarili mo minsan? Wala akong kwentang asawa. Wala akong kwentang asawa na nakita ko. Wala akong kwentang tatay, daddy. Bakit? Iba ako magdisiplina sa anak. Yung dapat pagmamahal yung binibigay mo sa kanila, pero hindi. Nakita ko yung sarili ko na halos everyday umiinom, no? Naninigarilyo ako sa harap ng mga anak ko. I mean, kasi di ba second hand smoke, no? So naging masakitin yung anak ko nun, si Ella, yung mga time na yun, dahil sa akin. Oo, sisisihin ko na yung sarili ko talaga dahil sa akin. Kasi pag sakay-sakay ko sila sa motor, no? Pot-pot. Tabi-tabi po. Mas maganda nga tamaan ka din sa video na to. dahil totoo naman di ba? Sinasakay-sakay mo yung anak mo, katulad ko, sakay-sakay ko yung anak ko sa motor. Habang naninigarilyo, sinasama ko sa inuman yung mga anak ko, di ba? Walang kwenta. Isang bagay na na-realize ko, hindi enough na mag-provide ka sa pamilya. Hindi yun enough. Totoo yun, hindi yun enough. Hindi sapat na binibigyan mo sila ng kakainin. Naalala ko pa nung one time, yung nag-aaway kami ng misis ko sa harap ng pagkain, no? Kaharap ng mga anak ko. Tapos tinabig ko lahat ng pagkain, nabasag ang mga kagamitan. Alam mo yun? Tapos ibinalibog ko yung isang plato. Nagpuntahan sila lahat sa kwarto, umiiyak. Diba? Grabe, no? Alam nyo, noong mga time na yun, pasira na yung pamilya namin nun. Sobrang pasira na yung pamilya namin. Ala na rin akong, tapos noong mga time na yun, nababae pa ako. Diba? Totoo yun. Oo, aminin ko sa'yo, check boy naman talaga ako. Dati pa naman. Hindi naman ako kapugian, guys. Hindi ako kapugian. Pero di mo naman kailangan maging pogi para mambabae. Tandaan yan. Maraming pangit ngayon. Babaero. Di ba? So hindi mo kailangan maging pogi para mambabae. Para manakit, di ba? Para sumira ng pamilya. Hindi talaga tungkol lang sa mga bagay na material gaya ng pera. Hindi talaga tungkol lang dun Kasi kung tungkol lang dun, lahat ng tao masaya. Pero maraming tao may pera, may mga bagay na meron sila, may sasakyan, no? May negosyo, may trabaho na maayos, pero pariwara yung buhay. Totoo sinasabi ko sa inyo, guys. Then nung na-realize ko yung mga bagay na yun, ayoko nun. Totohanan lang. Ayoko sinasaktan yung mga anak.
Ayoko sinasaktan yung misis ko. Ayoko niloloko ko siya. Ito yun. Ayoko talaga. Ikaw ba, gusto mo na mababae ka? Diba? Di mo yan gusto, totohanan lang. No? Nagkasala ka lang talaga. Kahinaan mo lang talaga yan. So, nung na-realize ko yun, sabi ko sa Panginoon noon, nag-pray ako, Lord, tulungan niyo naman po ako. Ayoko magkaroon ng broken family kasi galing ako sa broken family. Tulungan niyo naman po ako, sabi ko sa Panginoon. Pray ako doon talaga. Umiyak ako noon habang lasing. Lasing ako noon. Nagrereklamo pa ako noon sa Diyos eh. Nagrereklamo pa ako noon kasi pangit pinanggalingan ko, ganito. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, ganyan. Hindi ako magaling, hindi ako madiskarte. Sinisisi mo yung Diyos. Pero alam mo ba, nung kahit nalasing ako noon, nakakatawa, no? Nakakatawa, sumagot si Lord sa akin. Alam niyo sabi niya sa akin? Hindi siya sumagot na, Aris! Hindi ganoon. Sumagot si Lord sa akin dun sa isang tao. Yung isang tao na nagsabi sa akin na sabi niya, kakayanin ka lang ayusin ng Panginoon kung magpapaayos ka sa Kanya. Kakayanin lang ni Lord na bigyan ka ng maayos o buong pamilya kung hahayaan mo na siya yung magbigay at siya ang mag-ayos ng pamilya mo. Grabe, no? So, ibig sabihin pala, si Lord, kaya niya rin tayong gawing successful. Kaya niya tayong bigyan ng maayos na pamilya. Kaya niyang ayusin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. But, ang nagpipigil sa Diyos para ayusin tayo financially, sa family, finances, emotional, sa love life, sa lahat, sa buhay natin, ang pumipigil talaga sa Diyos para ayusin niya yung buhay natin, yung pamilya natin, yung finances natin, is wala kasi siya dito. Wala siya dito. Hindi mo siya inaalaw. Parang ito, sasakyan na gamit ko. Itong sasakyan na gamit ko, kahit saan ko to dalhin, makakarating ako kung saan ko mang gustong pumunta. Alam niyo bakit? Kasi ako nagdadrive eh. Diba? Ako nagdadrive. So pag ikaw ang driver, kahit saan mo gustong iliko yan, saan mo dalhin yan, pwede. Same ng buhay natin. Pagka ikaw ang driver ng buhay mo, ikaw na susunod. Gusto mo mag-inom, gusto mo magwalwal, gusto mo magsugal, gusto mong gawin to, gusto mong gawin yan, ikaw na susunod eh. Diba? Nagigets mo? Pero pag si Lord ang nagmaneho ng buhay mo, hindi kanya dadalhin sa bar, hindi kanya dadalhin sa pambababae, hindi kanya dadalhin sa pagsusugal, hindi kanya dadalhin sa pag-inom. Believe me. Hindi kanya dadalhin sa pagkasira, sa pagkahirap, sa sakit. Hindi kanya dadalhin dyan. Kasi ang gusto ng Panginoon, umayos yung buhay natin. Kaya nga siya naparito para bigyan niya tayo ng buhay na ganap at kasiyasiyan. Yun talaga yung reason kung ba't pumunta dito si Christ. Kaya siya napako sa krus. Kaya tiniis niya lahat para magkaroon tayo ng masaya at maayos na buhay. Yun talaga yung gusto ni Lord. Kaya ang ginawa niya, binigyan niya tayo ng chance na mag-repent, mag-sorry sa Kanya, tumalikod sa kasalanan. Diba? Nagigets niyo ako, guys? The only way para maayos ang buhay natin, maayos ang pamilya natin, is to let God na pumasok sa buhay mo, sa pamilya mo, sa finances mo, na siya yung magmaneho, siya yung masunod. Kasi pag pinapasok mo siya sa buhay mo, sa pamilya mo, sa love life mo, sa finances mo, aayusin niya lahat. Aayusin niya lahat. Promise. Promise. Paano ko nasabi? Inayos si Lord yung buhay ko. Hindi na po ako umiinom. 7 years na. Mag-8 years na. Hindi ako nagkakamali. Hindi na ako umiinom. Hindi na ako naninigarilyo. Di rin po ako nagda-drugs.
Siyempre kakatikim din tayo niyan pag umiinom tayo eh. Pag umiinom tayo, nakakatikim din tayo niyan. Hindi man tayo addict, pero nakakatikim tayo niyan kasi bakit? Kasi mga kasama mo tumitikim eh. Imposible hindi ka rin titikim, di ba? Nagagets niyo ako, guys. Yun ang gusto ng kaaway eh. Masiri buhay natin, masiri pamilya natin. Una, patikim-tikim ka lang dyan. Diba? Pero nung hinayaan ko si Lord na maging driver ng buhay ko, nung hinayaan ko si Lord, nung tinanggap ko uli si Lord as my Lord and Savior, hinayaan ko siya na siya yung maghari sa buhay ko, inayos niya yung buhay ko. Wala na akong bisyo, hindi na ako ng babae, hindi na ako nanonood ng porn. Guys, aminin nyo mat sa hindi. Di ba? Parang normal lang, no? Na ganun tayo, pero hindi. Normal na nanonood ng porn ng lalaki. Kalokohan yan. Hindi na ako ng babae. Hindi mas mahal ko na yung misis ko ngayon kaysa dati. Mas in love ako sa kanya ngayon. Mas mahal ko siya ngayon. Mas priority ko ngayon yung pamilya ko kaysa dati. Grabe, no? Inayos ni Lord. Finances ko, inayos din ni Lord, no? Marami pa tayo binabayaran ngayon, may mga utang pa tayo. Pero especially sa mga nakakakilala sa akin, promise, inayos ni Lord yung buhay ko. The only answer to your problem is not your neighbor. It's not your friend. The only answer to your problem right now is not you. Hindi ikaw, hindi yung ka-relationship mo, hindi yung pamilya mo, hindi yung business mo. Hindi. Si Jesus. Si Jesus ang answer sa problema mo. Si Jesus. So the first step na pwede mong gawin is to let God in your life. How? Accept Jesus as your Lord and Savior. Yun yung unang-unang dapat mong gawin. Accept Jesus as your Lord and Savior. Hayaan mo na pumasok siya dyan sa buhay mo, then siya yung masunod. Siya yung mag-drive. Promise. Sa akong living testimony, inayos ni Lord, inayos niya yung pamilya ko, inayos niya ang buhay ko. Wala na ako sa bisyo, alak, sigarilyo, online games, pornography, lahat yan. Perfecto ako? Hindi. Kasi patuloy pa din ako inaayos ni Lord. Mas patuloy na umaayos yung pamilya ko, mas umaayos yung finances ko. Masarap? Yes. Mas masarap kaysa uminom. Mas masarap na pag uuwi kami ng bahay ng miss ko, di kami nag-aaway, di katulad dati pag galing kami sa inuman. Away yan, sigurado. Labasan ng sama ng loob. Ganito ka kasi, wala kang kwenta, ganito, ganyan. Ay, naku, nakakasawa. Nakakasawa umuwi ng bahay ng ganun. Pero ngayon, ganun pa ba kami? Hindi ah. Bago ako umalis ng bahay, nag-I love you ako sa misis ko, kumikis ako sa kanya. Diba? Mas masarap yung ganyan. Kinukumusta ka niya, ano ganito ginagawa mo, pinagtitimpla ka niya. Ang sarap! Sa inyo man ang ganun? Ayusin din niya yung finances mo. Si Jesus ang answer. So kung may mga tanong ka about naman sa ganitong content, just message me. I will help you. Ingat kayo. God bless everyone.